₱10 dagdag sa pamasahe sa jeep ang hinihirit ng isang transport group. Sa kabila yan ang discount sa petrolyo at ng service contracting program. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong update sa service contracting? Julius, ngayong araw na ito sinimulan yung service contracting program para sa mas nakararaming mga sasakyan. Ngayong araw na rin ito sinimulan ng LTFRB yung pagbabayad doon sa mga bus na sumama sa programa noong nakaraang linggo. Pero alam mo, karamihan sa mga bus driver na nakausap natin ngayong araw na ito parang nakukulangan pa rin sa programang ito. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-inspeksyon sa Araneta Busport kaninang umaga. Kasabayan ng formal na pagsisimula ng service contracting program sa mga modern PUV at traditional jeepney. Mahigit 400 sasakyan ang makakabiyahe ngayong araw sa ilalim ng service contracting program. Ang Pangulo nakipagkwentuhan muna sa mga pasahero. Tuloy-tuloy, hindi namin basta dito yung presyo ng langis, wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin ng paraan para medyo mas magang sa tao. Malaking tulong po. I'm so happy na marinig yan. Imomonitor ang mga tsuper sa pamamagitan ng QR code na nakapaskil sa kanilang sasakyan. Isang inspektor na accredited ng LTFRB naman ang susuri sa bawat sasakyan. Naghahanda na raw ang LTFRB sa posibleng magiging problema dahil bago pa lang ang sistema. Panawagan naman ng mga operator, sana ay madagdagan ang mga gasoline stations na nagbibigay ng ₱10 discount sa kada litro ng diesel. Sana nga tuloy-tuloy na itong pagbaba natin para yung mga hindi na bumiyahe, mahikayat natin bumiyahe uli. Ngayong araw naman inaasahang magsimulang magbayad ang LTFRB sa mga bus na nauna nang nakasama sa programa noong nakaraang linggo. Just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. Kung ano yung biyahe mo, 3 to 5 days. Ang utos sa atin ni Secretary Banoy, 3 to 5 days mababayaran kayo. Pero ang mga bus driver mukhang nakukulangan. Ayon sa driver na si Jefferson, bago ang krisis sa langis ay umaabot sa 2,000 ang kinikita nila kada araw. Pero ngayon, aabot lamang ito ng nasa 1,400 kasama na ang tulong mula sa pamahalaan. Ayon pa sa driver na si Leo, ₱500 dagdag lang daw ang ipinangako ng kanyang operator. Na nakadeclare doon sa balita na ang makikinabang driver, operator, and commuters. Ang nangyari nung first week, parang nabaliwala po kami. Wala pang tugon dito ang LTFRB. 10 araw lang ang itatagal ng programa, kaya tinatrabaho ngayon ng pamahalaan ang pagdadagdag ng pondo para rito. Sa kabila ng pagpapatupad ng programa na tutulong sana sa sektor ng transportasyon, nagsampa naman ng petisyon sa LTFRB ang grupong Piston para sa dagdag na ₱10 sa minimum fare sa jeepney. Kung mapapagbigyan yan, magiging ₱23 ang minimum na pasahe sa jeep. Ang layunin ay hindi pa para doon sa usapin ng umangat ang buhay ng mga driver, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala ng kita ng ating mga driver. Simula naman bukas, kahit paano ay mas makakahinga na ng maluwag ang mga motorista. Ayon sa Department of Energy, ₱24.94 ang rollback sa kada litro ng diesel, ₱3.41 sa gasolina, at ₱2 naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE, minimum lang ito at maaari pang magdagdag ang mga oil companies. Kung magkakaroon man ng price hike, magtatakda rin ng DOE ng maximum amount o limit kung hanggang saan lang ang pagtataas ng kada litro ng produktong petrolyo. We have decided to put a minimum or a maximum to make sure that what is being charged is what should be charged also. Kaya ano na rin to, this is a police power in a sense of the government and as far as price is concerned, para wala pong any attempts on profiteering on the current crisis. Bukod dito, nadagdagan ng 2 araw ang supply ng petrolyo sa bansa. Tuloy-tuloy raw ang deliveries at may nakatakda pang dumating bukas na 320,000 barrels. Isang araw na dagdag na supply yan sa buong bansa. Julius, sa mga susunod na araw ay mas marami pa raw na mga sasakyan yung babiyahe sa ilalim nitong service contracting program. Sa ngayon kasi ay nasa 4,600 units pa yung mga applications na pinaprocess ng LTFRB. Julius. Gerard, may naging problema ba ngayon sa pagpapatupad ng QR code system sa service contracting?
Kaya na Julius, nag-ikot-ikot tayo dyan sa Araneta at saka dyan sa PTEX. Titingnan natin kung paano ginagawa ng mga inspectors yung scanning. So far, wala naman tayong nakitang naging problema. Mukhang gamay na nila yung paggamit nito dahil nito mga nakaraang araw, nagkaroon ng seminar para sa kanila para kumbaga sana ma-familiarize sila doon sa paggamit nito. Ngayon, ang ina-anticipate na problema na lang ng LTFRB ay yung kawalan ng internet connection. Dahil kung wala ito, ay hindi matatransmit yung ini-scan ng mga QR code papunta doon sa database ng LTFRB. Pero so far kanina sa PTEX at saka sa Araneta Busport ay maayos naman ang internet connection. At ito pa nga, sarado na ang Strait of Hormuz. Makaka-apekto ba ito sa oil price rollback? Alam mo, Julius, minomonitor natin yung movement ng oil prices sa international market. Kanina sa huling pagtingin natin, itong WTI crude futures, isa ito doon sa mga benchmark o yung basehan ng pricing. Ito ay nasa $88 per barrel. Mas mababa ito kumpara sa nasa 91 last week, if I'm not mistaken. At itong Brent futures naman na isa ring benchmark o basihan ay nasa $94 per barrel ngayon. So medyo mahirap makita kung saan nga ba patungo itong presyo ng langis sa international market. Pero sabi ng Department of Energy, hintayin na lang natin yung 5-day average ng trading mula ngayong araw nito hanggang sa Biyernes. At sa Sabado may kita natin kung ano talaga mangyayari, kung magkakaroon ba tayo ng rollback ulit o pause muna at magkaka-oil price hike na naman. Julius. Nako, yan ang kinatatakutan ng ating mga kababayan. Pero ito, Gerard, itong pag-set ng cap, hindi ba ito labag sa oil deregulation law at may parusa ba ang mga hindi susunod? Magandang tanong yan, Julius. Actually, kanina pinapaliwanag ng DOE na hindi ito in conflict dun sa oil deregulation law. Kasi dun sa mismong batas, Section 14E to be exact, pwedeng mangialam o pwedeng mag-take over or siguro maging involved ang Department of Energy dun sa mga stakeholders sa panahon ng emergencies. At ang stakeholders sa pagkakataong ito ay yung mga oil companies. At kung matatandaan natin, last month nag-declare ang pamahalaan ng State of National Energy Emergency. So pasok na pasok ito. At kanina pinapaliwanag din sa atin yung possible na sanctions doon sa paglabag dito sa probisyong ito. Criminal in nature, ibig sabihin may pagkakakulong at meron ding multa kung lalabag ang mga oil companies dito. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.